Hello, magandang hapon! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ating tutorial video ngayon ay continuation ng ating video na guide for self-employed individuals who are earning income from practice of profession. Sila yung mga taxpayers na sinasuggest ko na gumamit ng 8% income tax rate dahil mas mababa po ang income tax due kumpara sa paggamit ng graduated income tax rate with optional standard deduction. So, dito na tayo sa filing ng quarterly income tax return BIR Form 1701Q na ang deadline ay May 15, 2024 para sa quarterly income tax first quarter of the year 2024. Meron na akong tutorial video para sa pag-download and install ng offline EBRR Forms Package version 7.9.4.2. So, i-open lang yung program, then i-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, registered name. For self-employed individual, ang format ng taxpayer's name ay last name, first name, and middle name. Kapag non-individual na naman po ay a registered name or company name. Enter din yung registered address. Yung address po na nakikita, nakasulat doon sa Certificate of Registration. Kung nag-change ka na ng address, kailangan mo munang magpa-update sa BIR bago mo magamit ang bagong address. Zip code, telephone number, and email address. Ito pong email address dapat active para maka-receive ng tax return confirmation receipt. Kung ikaw ay magpa-file sa akin, gagamitin ko muna yung aking email address para ma-sure ko na matanggap ko ang tax return confirmation receipt. Para sa ating quarterly income tax return for self-employed individuals, ang gagamitin nating form ay BIR Form 1701Q version 2018. Then click fill up. Click OK. So, item number 1 for the year 2024. Item number 2, quarter. I-tick ang first quarter. Amended return, no. Kasi first time pa lang natin mag-file. Just in case na merong error sa first filing, pwede pong mag-amend. At i-tick itong yes. Number of sheets attached, lagyan lang ng 0. Item number 5, item number 6, automatic na siya. Item number 7, tax filer, taxpayer or filer type. So, click natin professional. Number 8, alphanumeric tax code or ATC. Income from profession, graduated income tax rate, or income from profession, 8% income tax rate. So, piliin natin yung 8% income tax rate. Item number 9, taxpayer or filer's name. Automatic na siya. Number 10, automatic. Registered address and zip code. Birth date, kailangan pong i-enter ang date of birth ng taxpayer. Email address, automatic. Citizenship, enter Filipino. Claiming foreign tax credits, tick no. Item number 16, automatic na siyang
Choose ng 8% on gross sales or receipts and other operating income in lieu of graduated rates and percentage tax. Background information on spouse, pwede nating skip na lang kasi separate filing naman yung ating taxpayer. Then, click next. Punta tayo sa page 2. Schedule 2 for 8% income tax rate. Sa item number 47, dito po natin ilalagay yung gross receipts or gross sales. Ang kukunin natin ay itong 251,827. Kunin ko din yung tax credits niya na 18,327. Yan yung mga importanteng detalye. So, 251,827. Add non-operating income. Non-operating income is yung income na hindi galing sa kanyang practice of profession. Baka may other income pa siya. Nag-trade siya. So, pwedeng ilagay dyan. Kaya may income siya from investments, dividends, royalties, o kung ano pang income ng taxpayer, pwedeng i-add dyan. May, dito na tayo sa add total taxable income or loss previous quarter. Yung previous quarter natin ay fourth quarter 2023. Hindi natin siya pwedeng i-add dito dahil tapos na yung taxable year 2023. So, 0 lang sa first quarter. Dito tayo sa item number 52, allowable reduction from gross sales and other operating income for self-employed individuals and or practice of profession. Kapag sa mixed income earner, hindi po pwedeng mag-claim dito ng 250,000 dahil ang 250,000 ay applicable siya sa compensation income. So, lagay natin yung exemption na 250,000 pesos. Okay, yung ating tax due ay 146 pesos. Dito tayo sa Schedule 3. Prior year's excess credits, wala po. Tax payments for the previous quarter, wala tayong previous quarter. Creditable tax withheld for the previous quarters. Creditable tax withheld per BIR Form 2307 for this quarter. So, lagay natin 18,327 pesos. So, meron pa tayong excess tax credits na 18,181. Check natin dun sa aking computation. 18,180 and 84 centavos. So, pag ni-round up natin, 18,181. So, equal sa ating 1701Q. Wala tayong babayaran dyan dahil excess tax credits pa tayo. Itong excess tax credits ay gagamitin natin sa next quarter. Abangan nyo po sa second quarter. So, isave ko para hindi mawala. Then, click validate. Validation successful. Tama yung ating mga entries at pwede na pong i-submit online. Pwede na pong mag-print. Naka-attach sa printer. Touch ko na sa printer para ako makapag-print na. Para panigurado po na hindi mawala yung ating final na tax return. Dahil yung iba nagko-complain
na nawawala yung figures nila. So, mag-print na tayo. Print. Para sa page 2, i-change lang po dito. Then, print. After printing, balik sa ating form, naninigurado lang na hindi mawala. Click Submit Final Copy. Click OK. OK. Your tax return was not submitted online due to any of the following reasons. No internet connection, slow internet connection, overly restrictive firewall. Click OK. Mga B, pwedeng pa-off muna ng inyong mga videos. Mag-submit ako ng BIR. Resending your tax return to EBIR forms online. Click OK. Slow internet connection ako. Okay. Di na ako makapag-submit. Hindi na nga talaga ako nakapag-submit ng aking quarterly income tax return 1701Q dahil sa slow internet connection. So, ang ginawa ko na lang, lumipat ako ng PC at doon ko na isubmit. Ibang internet connection na din. So, hindi ko na naipakita sa inyo yung submit successful. Anyway, na-submit ko ito ng successful using other internet connection and another PC. Okay guys, thank you so much for watching. Please like and share my videos para marami pa po tayong mararating na mga taxpayers na nangangailangan ng ating assistance. Bye!